Hello. So meron tayong ilan pang mga inahin na lumilimlim. And ngayong araw na to, ayan. So meron tayong bagong papisa. Tingnan natin. So medyo matapang din tong inahin na to. Tingnan natin kung ilan. So ito yung mga sisiw niya. Meron pang dalawa na hindi pa na pipisa, pero kita ko naman dito na aray ko. So meron pang dalawa na hindi na pipisa, so medyo matapang yung ating inahin. And merong bagong pisa, so hintayin na lang natin na matapos tong magpisa. So ito pa yung iba nating inahin, so i-check natin yung itlog nito. Oops, ayan. So meron siyang napakadami ng itlog, pero wala pang sign na nagpipisa ito. Natin tong isa naman na to. Natin. Parang ayan. So halos sabay-sabay sila. Ilang araw lang siguro yung pagitan. So hopefully magpisa na tong isang to. Ito. And meron din dito. Ayan. So meron din tayo dito inahin. Dalawa pa. So ilang inahin na yung nakapagpisa dito kasi nga sobrang dami nating sisiw. So ito naipit to. Hindi sila nakasurvive. Kawawa naman. And puntahan natin yung bagong papisa natin din doon. Meron pa tayo doon na bagong papisa. And share ko din pala sa inyo. So nagpisa yung ating bibi. Yan. So meron tayong 8 piraso na mga bibi ngayon. So ito yung tatay. And itong isang to, umiitlog na rin to. Doon, banda doon. So hopefully din ay makapagpisa siya ng maganda kasi tag-init pa naman. So yung ating mga baboy naman, update natin dyan. Nakastahan na yan. So hopefully after 105 days, hindi actually yung isa ay mag-iisang buwan ng nakastahan. So maganda na yung dede niya. So kapit nga natin. So yung dede niya ay medyo buhay na. Ayun. Ito naman kakakasta lang nito mga 1 linggo pa lang. Yan. So mga baboy natin dito, wala na. 2 na lang to. So itong isang malaking to, binili natin yan, gagawin natin ganador. So yung naiwan na yon, isang babae, yun yung pinaka maliit natin. And hopefully naman, lumaki din siya. Mukha namang magandang katawan. Ayan. So punta na tayo dun sa ating iba pang papisa. And kung nakasubaybay kayo sa vlogs natin guys, kita nyo naman yan. May itlog na naman sa loob. Ayun. So yung itlog na yon ay dahil sa laying mash na pinapatuka natin sa ating mga manok. So hindi na tayo nabili ng ibang patuka. So ito, yung 5 sisiw natin noon, napakalalaki na. And ito naman, so medyo matapang itong inahin na to. Yan. So malalaki na rin yung ating mga sisiw dito. And umiitlog din to guys ng paisa-isa kada araw itong inahin na nandito kasi nga nagbibigay tayo ng laying mash. So meron dito, nagulat ako bakit nakababa tong nakababa itong takip nitong cage na to. Ayun pala, nilipat ng nanay ko dito yung inahin. Itong inahin na to na nagpisa doon sa tabi ng puguan, doon sa harapan. So ayan. So ginagamit ko to before na dito pa itlogan ng mga manok. May nagpisa na rin dito before. Ayan. So favorite ko itong inahin na to kasi ito ay nakasurvive sa matay, nga lang nabulag na yung isa niyang mata. Pero ayan, so asan na yung sisiw? Yun. Ayan. Hindi naman masyado matapag to inahin. Aray ko. Yun. So meron siyang 6 na sisiw. And ito napakatapang. May napisa siyang isa. Kunti lang naman itlog nito pinagpasapasahan. Ayan. Matapang to, matapang.
Ay, oh, ang tapang. Pero may napisa na naman siya. Ayan. Tapos, ito yung mga sisiw natin na iba pa. So, Chinese silky yung inahin, kaya yung mga sisiw niya, so inihiwalay na natin yan kasi maliliit yung lahi kapag Chinese silky. Nga lang matibay sa sakit. Ito naman yung iba. So, yan yung mga Tagalog natin. Ito. And ito yung update natin dun sa second batch na pina-incubator natin dati. So ayan. So malalaki na rin sila. Inilawan ko pa rin. Pero baka itigil ko ng pagpapailaw. So healthy naman ng mga sisiw. Tapos yung first batch natin, puntahan natin kasi ang lalaki na. Ang lalaki na talaga. So andito pa rin sila. Andito pa rin sa likod. So ito sila. Yan. So ang lalaki na rin, ito yung first batch natin na pinapisa natin doon sa incubator. So hindi natin sila bubuksan masyado kasi nga itong mga ito ay yan o, mahilig tumalon. Pag nakita nilang bukas yung kulungan, tumatalon ka agad. Ayan. So sobrang lalaki na ng ating mga pasisiw, and hopefully bago magtag-ulan talagang malaki na sila. So ito yung spot kung saan nagpisa yung bibi. Ayan. So hindi siya nakatuloy lahat, so may natirang 2, 4, 6, 8, 9, tapos 8 yung napisa. So technically 17 yung itlog. Hindi ko alam kung ano gagawin ko dito. So baka itapon ko na lang. So, ayan. Ramdam na ramdam natin guys yung init. Nung El Nino. So tuyong-tuyo yung paligid. Ayan. So yun yung update natin guys. So di talaga ako nagbibiro before na may itlog talaga. So umiitlog talaga yung umiitlog talaga yung mga inahin natin pa isa-isa. Everyday dahil nga sa laying mash na pinapakain natin sa kanila. So hindi tayo masyado nakakapag-update sa ating quail farm. So ganoon naman, stable naman ang ating quail farming. Okay naman yung presyo. So hindi din tayo masyado madaming alaga ngayon. Siyempre hindi natin masasabi kung kailan ba ulit magkakaroon ng pagbagsak ng presyo. So tamang dami lang, tamang volume lang ng mga itlog para sa ating mga regular buyers. So may mga tumatawag sa atin, nag-a-ask nga sila ng mga itlog, pero wala naman tayong ibigay, wala tayong maipoproduce para sa kanila. Kasi nga iniiwasan natin yung magkaroon tayo ng overproduction in terms of quail eggs. So itong ating farm. So itong ating mga pasisiw ay nagbibigay sa atin ng aliw. Sumasaya tayo. So doon sa area na yon, doon. Meron pa dong mga itlog. So parang doon din nag-uumpisang umitlog yung bibi natin. And tingnan natin kung ano mangyayari sa susunod na kabanata. So hopefully mailipat natin yung mga sisiw na nakita nyo kanina sa first part ng ating video bukas. And hopefully mapisa lahat. So ayun guys, ito yung kuya is ng Quail Farming TV or Lakbay ni Alas. So hopefully makapag-upload ako ng mga videos about quail farming. Standby lang kayo, magtuturo ulit tayo.